praise sa ating Panginoon. Hallelujah. We give you praise, we give you honor, we glorify you, Lord. Salamat ng marami, Panginoon, sa napakagandang araw na pinagkaloob nyo. Salamat sa buhay, Panginoon Diyos. Sa kalakasan, Lord, that we can worship you in spirit and in truth in this place. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa malayang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Truly, God, your presence is really saturating this place today. Salamat, Lord, sapagkat alam namin kami hindi nag-iisa, Panginoon. Kami kasama namin kayo. Salamat, Lord God, we have a God who cares, who loves sa amin, Panginoon. We thank you so much, Father God. At ngayong oras na ito, Lord, kami nagpapasiyasat na lubos. Nakikita niyo po ang aming buhay, Panginoon. Lord, we ask that you cleanse us right now by your blood. Tawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin at ituwid, Panginoon Diyos, sa paraan na nais mo, O Lord God. Ngayong araw na ito, Panginoon, sinusuot niyo na sa amin ang baluti ng katwiran. And we ask, O God, that today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory according to your image. At nais namin, O Diyos, na ngayong araw na ito, we will reflect on your word, Panginoon. We want to be rebuked by your word, corrected, Lord God, sapagkat nais namin, O Diyos, we are trained in righteousness through your word. Nananampalataya kami, O Diyos, na ngayong araw na ito ay dadaloy ang kasaganaan, dadaloy ang kagalingan, restoration will flow, Lord God, inner healing, deliverance will flow, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan, O Lord God. At lalabas kami sa lugar na ito, nagdaladala ang tagumpay. At kami hindi lamang pinupuno ninyo ng inyong pag-ibig at salita, bagkus kami lalabas na puno at nag-uumapaw pa nito in Jesus' mighty name so that we can share the good news to other people around us. Muli, salamat Panginoon. I claim the victory of today. Samahan nyo rin po at ingatan, pagpalain ang aming pong minamahal ng Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay nasa London in Jesus' name. Let them experience your power, the victory, and also extraordinary strength to be upon them in Jesus' mighty, mighty name. Salamat, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Ngayong araw na ito, kami po'y tatanggap at matatanim ng malalim sa puso ng bawat isa ang iyong mga salita. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God. We may be seated, please. Let's declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Ang atin pong kultura as JA1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa iyong sarili, ang buhay ko, paayos ng paayos, paganda ng paganda, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong Apostle Bishop Art ay nasa lugar po ng London, UK, to celebrate the anniversary ng ating church doon and also to conduct inner healing and deliverance conferences. So please, always include in your prayers ang ating pong mga minamahal na spiritual parents so that tayo mismo, kabahagi po tayo ng mga gawain doon whenever we pray for them. Thank you, Lord. Ang ating pong kultura, isa po sa mga unwritten cultures ng JA1 family ay yung patungkol sa pagiging righteous. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Sa atin, iba po ang righteous. Righteous means right
choose. Sabihin ay tamang pili. Lagi po narinig natin yan sa ating Apostle Bishop, that righteous means tama ang pili, which is correct. Because life is full of choices, options. Kaya minsan ito ang tinatanong natin, anong mas pipiliin mo? Meron kang kotseng lumilipad o yung mga nakakasalubong mong kotse at ang siyang lilipad? Sino ang mas pipiliin mong partner for life? Yung mayaman o yung matalino? Sino dito ang gusto ang kanyang partner in life ay mayaman? O yung sa kanya naman ay yung matalino? Pogi. Talaga. Ano ang pinakamasakit sa kantang Leron-Leron Sinta? Nabali ang sanga? Nahulog sa puno? O yung humanap siya ng iba? Parang yung huli, ano? Everything is a matter of decision making. Kaya ngayon, nagdesisyon na po tayong pumosisyon sa katuwiran ng Diyos. Kaya huwag ka nang aalis pa. There will always be internal and external forces na gugustuhin ikaw umalis sa kinatatayuan mo. Again, righteousness is about being in the right position, in the right alignment to God. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ba ako hindi aalis, Pastor, dito sa aking kinatatayuan? Dito sa katuwiran ng Diyos. Meron pong 3 rewards of the righteous. Ito po ang title ng ating pag-uusapan ngayon, The Rewards of the Righteous. Taas uli ang kamay ng righteous na sa harapan ng Diyos. Amen? Isaiah 3 verse 10. The righteous will be happy, and things will go well for them, and they will get to enjoy what they have worked for. Nandiyan na po ang sagot. 3 puntos. Number 1, the righteous will be happy. Tanong, ano yung isang bagay na nakakapagpasaya sa'yo? Alam niyo po, kadalasan, mas na-portray natin, even in the Christian world, na mas mahalaga ang joy kaysa happiness. Na para bang okay lang kahit hindi ka happy, basta may joy ka sa puso. And that happiness is just an emotion, while joy is the character and the fruit of the Spirit. May mga nagsasabi pa ng ganito, that happiness is from the world, while joy is from the Lord. Kaya hanapin lang natin ay joy, hindi happiness. Pero taliwas po ito sa sinasabi ng Biblia. Sinabi doon that the righteous will be happy. Hindi naman sinabi doon that the righteous will have joy. Ibig sabihin, happiness is from the Lord. Wala namang sinabi na happiness is bad, while joy is good. May mga nagsasabi, happiness is temporary, but joy is eternal. That is correct. But hindi sinabi doon, masamang maging masaya. Ayaw ba ng Diyos na maging masaya tayo? Ang pagkakilala ba natin sa Panginoon ay tayo ay magsasuffer lang ng magsasuffer? At ayaw niya tayong maging masaya? No. Isa ito sa rewards na tinanggap natin mula ng ating nilakaran ang path of righteousness. Happiness is from the Lord. Amen. Ecclesiastes chapter 3 verse 12. I learned that the best thing for people to do is to be happy and enjoy themselves as long as they live. Si Solomon mismo ang nagsabi, the best thing, pinakamaganda, pinakamainam na mangyari sa isang tao ay siya'y maging masaya at ma-enjoy niya ang kanyang buhay. Proverbs chapter 16 verse 20. Whoever listens to what is taught will succeed, and whoever trusts the Lord will be happy.
Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, be happy. Ay, ba't para kang galit? Ngitian mo naman, ulit, ngitian mo siya. Sabihin mo sa kanya, be happy. Sabi dito, nagtatagumpay daw ang marunong makinig sa turo. Eh, pastor, ako'y matanda na, hindi na ako nakikinig sa turo dahil ako'y naranasan ko ng lahat. Matagal na ako sa Panginoon. Then, tumitigil na rin ang success sa'yo. At sinabi dito, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka lang niya pagpapalain, kundi tatanggapin mo pa ang kasiyahan, kagalakan na nanggagaling sa Kanya. Bakit po mahalaga ang happiness? Kasi ang happiness, mas madali itong maabot at mas madali itong maulit. Kasi po ang happiness o ang kasiyahan ay nanggagaling sa mga konkretong bagay, simpleng tagumpay, masarap na pagkain. Sino po ditong masaya na basta siya'y kumakain sa paborito niyang restaurant, yung paborito niyang ulam ang nailuto, masaya na siya. Masaya ka kapag ikaw ay naglalakad-lakad tuwing umaga. Nakikita mo ang kagandahan ng creation ni Lord. Kahit sabi nga sa Batangas ay ang iyong pawis ay tagaktak na. Masaya ka. Sino dito kapag nakakarinig ka ng magandang balita, ang iyong asawang matagal nang ninyong ipinagpe-pray na magkaanak, ay ngayon ay nabuntis na. Grabing saya po yun. Huwag mong sasabihin, huwag tayong maging masaya kasi sabi ni Lord, kailangan mag-suffer tayo. Wala pong ganon. Kaya po, mas praktikal ang pagiging masaya, mas madali itong hanapin at ulit-ulitin araw-araw. Ang pagiging masaya po is a choice. Pinipili mo yan. Hindi ito dala ng mga nasa paligid mo. Ang pagiging masaya, ito po'y nakakatulong sa araw-araw nating function sa buhay. Ang taong masayahin, yan po pala ang mas productive, mas sociable, at mas motivated kahit sa mga ordinaryo lamang na gawain. Hindi na natin kailangan ng masyadong malalalim na doktrina at theology in order for us to function well, to be productive. Minsan kailangan mo lang talagang tumawa at maging masaya. Sino po dito yung magaling tumawa kahit wala namang nakakatawa? Alam nyo, regalo yon. That's a gift from God. Yung basta ka na lang tumatawa na wala namang nakakatawa. Kasi sabi pa ng Biblia sa Proverbs, a cheerful heart is a medicine. Gamot pala yung pagiging masayahin. Okay? Ay, paano kung malungkutin ako? Ay, di baligtad. Lason yun. Kaya titingnan muna natin. Sandali. Ano ba ang... Para po ako'y maging masaya, kailangan nagugustuhan ko lagi ang ginagawa ko. No. The secret of happiness, ito, is not doing what you like, but liking what you do. Hindi lahat ng gagawin mo gusto mo. Pero ang sinabi ng Biblia, kung gusto mong maging masaya, kailangan, kung anong ginagawa mo ngayon, ginugusto mo na yan. Because that's precisely the position where God has put you. Nilagay ka ng Diyos sa trabahong yan, sa kurso na yan, nilagay ka ng Diyos sa pamilya na yan. So, hindi pa pwede na iintayin ko munang magustuhan ang pamilyang ito o ang trabahong ito bago ako maging masaya. It's a matter of choices. It's a matter of deciding. Sasabihin mo na lamang, Lord, kahit ako'y nasa sitwasyong ito na parang hindi ko naintindihan at hindi ko nagugustuhan, pero dinidesisyonan ko ngayong araw na ito na mahalin, gustuhin ang trabahong ito. Ang kasama ko sa bahay, ang kasama ko sa school. Everything revolves in your decisions. Ang happiness, hindi mo kinakailangang maghirap muna bago ka sumaya. Minsan tuloy-tuloy ang saya. Tuloy-tuloy ang ngiti. Ang joy, ito po ay minsan nai-portray natin o nagiging malinaw sa atin
Kapag nasa gitna ka ng suffering, kasi mahirap namang maging happy kapag nasa gitna talaga ng suffering. That's reality. Pero yung sinasabi natin, may joy tayo kahit tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Pero ang happiness, pwedeng diretso lang. At simple lamang. Hindi kinakailangan ng mga engranding bagay para maging masaya. Alam niyo ho ba, ang mga tao minsan, hindi maintindihan. Merong naghahangad ng makakain sa isang mamahaling restaurant na may buffet. At yun daw ang kanyang kasiyahan. Pagkatapos nung nakuha niya na yun at halos linggo-linggo siya ay nasa buffet, hindi na daw siya masaya sa buffet. Babalik na lang daw siya sa street foods. Nung tuloy-tuloy na kumakain ng street foods, hindi na daw siya masaya. Gusto naman daw niya Japanese food. Sa Kaijo. At dahil tuloy-tuloy siya doon, every week nag-ramen, hindi na naman siya masaya. Imagine, people are after liking things. Yun ang secret daw ng happiness. Pero ang sabi ng Biblia, at sinasabi ng maraming matatalino, it's not about what you like. It's about liking what you do. Nasaan ka ngayon? Nasa dark season ka ba? Matindi ba ang pinagdadaanan nyo sa pamilya? Alam nyo, mahirap mang sabihin, pero like it. And love your season. Embrace your storm. Enjoy the suffering. Enjoy the moments na may pagbabasag ang Diyos. Because these moments are not intended to break us. These moments are intended to build us. Ang happiness nakakahawa. Makarinig lamang kayo ng isang masayahing taong humahalakhak. Kahit hindi mo alam ang pinag-usapan, ikaw ay tatawa na rin. Tama? Parang malungkot kayo. Sino dito yung may kilalang talagang pag humagalpak ng tawa ay nakakadala? Ang ating po, Mami Reblin, narinig nyo na bang tumawa? Pag yun ang tumawa, nakaw. Kahit hindi mo alam ang pinagtawanan ay matatawa ka na rin dahil nakakahawa. Happiness is contagious. Kung meron kang pwedeng ipasa at ihawa sa iba, pwede ba happiness yon? Yung celebration, yung excitement, kitang-kita po sa happiness. Whoever is happy will make others happy. Mas connected po ang happiness sa achievement, sa progress. Pwede itong maging parang reward system. Kapag may natapos kang isasubmit sa deadline, happiness is a reward. Para magpapatuloy ka kasi natapos mo, masaya ka doon. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Again, it's a decision you have to make. Ito lang ang nakuha ko. Ang nakuha niya ay 1,000, ang nakuha ko ay 20 pesos. Nung ako'y pumila, ang nakuha kong ayuda ay 5,000, samantala yung kapitbahay ko ay 7,000. You did not get what you want. You should want what you get, whatever it is, because that is happiness. May mga naririnig pa po tayo, masyado namang mababaw ang kaligayahan mo. Hindi masama yun. At least, tumatawa tayo o sumasaya kahit sa mga simpleng bagay lamang. Mahirap po kapag ang isang tao ay mahirap patawanin. Kaya nga po maraming subscribers sa social media, sa YouTube, yung mga mahilig mag-prank. Dahil masaya po pag nakakapanood tayo, na mga napaprank ng kanilang pamilya o kaibigan, we became happy. Natatawa tayo doon. At sa mabilis pong mundo ngayon, maraming tao hindi laging may oras para sa mga malalalim na refleksyon. Kaya po ang gusto ni Lord, everyday nararanasan natin ng happiness.
Sa panahong ito, ang daming gulo. Pwede ba bawasan natin ang gulo, dagdagan natin ng tawa o ng halakhak? We are happy not because everything is good, but because we see good in everything. Perspective is the key. What you see will determine the good in everything in your surroundings. Kung naalala niyo po ang kwento nung isang lalaking nasunugan sa may Tondo, I believe nung mga kahapon ba nagkaroon po ng matinding sunog sa may Tondo. Pero this was I think 3 years ago, may isang lalaking na-interview habang nasusunog yung bahay nila doon sa Tondo. At yung lalaki po, ewan ko ba, bakit ba ang Pilipino kapag natapatan ng camera, natural na tumatawa? Ngumingiti. Nakakunot nung naglalakad sa baha, pero nung nakita ang TV Patrol, may camera. Para bang natural sa atin. Yung lalaking yun, saktong nasusunog ang bahay nila sa likod. At nung lapitan siya ng reporter, tinanong siya, kayo po ba'y nasunugan? Opo, opo. Ay bakit po kayo masaya? Hindi ko nga din po alam eh. Basta ang naiintindihan ko lamang, buhay kami lahat. Ay paano po yung mga gamit niyo sa loob? Okay na po yun. May ibalik din yun, pero yung buhay na meron kami, hindi po may ibalik. Kaya salamat sa Diyos. Yung reporter po, umikot ang mata. Kasi akala niya, baka na. Dapat pala malungkot ka sa oras na yon, pero hindi mo tinreat yung oras na yon na malungkot, naging masaya ka pa kahit pangit ang nangyayari, then you are a happy person. Hindi ka lang may trust kay Lord, hindi ka lang may faith kay Lord, kundi happy ka din. Biruin mo, nasa oras ka ng sakuna, nasa oras ka ng trahedya, pero nakakangiti ka. Nakakapag-reflect ka ng happiness sa iba. Kaya ang happiness pala talaga ay perspective. Hindi ito depende sa nakuha mo ba yung gusto mo o hindi. No. Happiness is about perspective. Sabihin nga natin, happiness is a perspective. Hindi lang pala ito emotion. Kailangan mo rin pala itong piliin. Imaginein mo, nasa gitna ka ng sunog, masaya ka. That is wow, grabe, regalo ng Diyos ang happiness. Pangalawa, let's proceed to number 2. Things will go well for the righteous. Sabi po nung binasa natin kanina, things will go well for you. Kapag sinabi po ng Biblia na things will go well for you, hindi ito ibig sabihin na magiging maayos lahat, yayaman ka, mawawala lahat ng problema mo. No. Ang mas malalim na kahulugan o context po nito in righteousness, ang buhay ng matuwid, ito po'y nakaayon daw sa disenyo ng Diyos, nakaayon sa pabor ng Diyos, kaya kahit may hirap, ang direksyon ng buhay niya ay patungo pa rin sa kabutihan, patungo pa rin sa pananampalataya, patungo pa rin sa kasaganaan at kagalakan. That is called things will go well for you. Ang righteous person ay may integrity. Kaya things are going well for that person kasi wala siyang guilt, wala siyang condemnation sa sarili, malinaw ang kanyang konsensya, meron siyang peace kahit nasa gitna siya ng mga imperfect circumstances. Parang puno na matibay ang ugat. Psalm 1 verse 3, ang sabi dito, they are like trees that grow beside the stream. Sino tinutukoy dito? The righteous. They are like trees that grow beside the stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do. Basahin nga natin yung last sentence. Go. They
In everything, nagtatagumpay sila sa kahit ano na kanilang gawin. Bakit? Because they are aligned with God. Para pala itong puno, hindi ibig sabihin na mawawala na ang tag-init o hindi na matutuyo ang ilang mga dahon. Kapag pala ikaw ay isang puno na naka-align, nakatanim sa gilid ng batisan, ang iyong mga dahon ay laging sariwa at ikaw ay laging namumunga. Kaya nga po, ang habang umiidad ang isang puno, dapat mas gumaganda at tumatamis ang bunga nito. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo, umiidad yan, ibig sabihin, tumatamis yan. Gumaganda ang bunga niyan. Amen. May mga nagsasabi, alam nyo, kapag tumatanda ang tao, nagiging magagalitin na. Pag tumatanda, naiinis na, madali nang uminit ang ulo. Pes, hindi kasali yung katabi mo. Yung katabi mo, habang umiidad dyan sa Panginoon, lalong sumasagana, gumaganda ang kanyang mga perspective sa buhay. Kasi siya'y natututo at siya'y sa mga pagsubok at mga failures, nagkakaroon ng understanding, nag-gain ang wisdom. Kaya habang tumatagal, lalong nagtatagumpay. Sa JA1, walang umiidad ng paurong. Amen ba? Sa JA1, habang umiidad, lalong gumaganda. Sa JA1 lang umiidad pero bumabata ang itsura. Bakit? Laging happy. Amen. Kapag sinabing they succeed in everything they do, ibig sabihin, sinasamahan lagi ng Diyos ang bawat gagawin nila, pinapaboran lagi sila ng Diyos sa kahit anumang bagay na kanilang didesisyonan, ibig sabihin nun, wow, ikaw ay nabubuhay ng meron kang kasakasamang tagumpay. Ikaw ay talagang hindi mo lang nilalakaran ng tagumpay, kundi dala-dala mo ang tagumpay. Bakit? Dapat puno kang nakatanim sa gilid ng batis. Yung iyong ugat, puno lagi ng nutrients na nanggagaling sa Panginoon. At kaya, ikaw ay namumunga sa tamang panahon. At ang iyong dahon ay hindi daw natutuyo. Proverbs chapter 12 verse 21, calamity is not allowed to overwhelm the righteous. But there's nothing but trouble waiting for the wicked. Ano sabi doon? Ang calamity pala, ito pala ay may hangganan. Nasa hangganan lamang ito ng iaalaw ng Diyos. At sinabi dito, ang isang taong matuwid, hindi papayag si Lord na ang kalamidad o ang pagsubok, hindi sinabi dito, hindi darating ang pagsubok sa iyo. No, ang sinabi dito, meron mang kalamidad, meron mang pagsubok, meron mang bagyo, pero hindi papayagan ng Diyos. Ano yung ma-overwhelm? Hindi papayagan ng Diyos na matalo ka o maibagsak ka ng kahit anong pagsubok na pinagdadaanan mo. Kasi laging ang righteous is over trials. The righteous is over troubles. The righteous is always over the problems of this world. Hindi ito papayagan Diyos. Hindi niya papayagan na yung kalamidad na dinadaanan ng marami sa labas ay ma-overwhelm ang isang taong righteous. Ang righteousness pala, ito ay susi sa mga pintuan na binubuksan ng Diyos para sa iyo at the right time. Huwag kang matakot o huwag kang mag-alala kung bakit hindi natuloy. Ibig sabihin lamang, hindi yan yung tamang pinto. Ibig sabihin lamang, iniingatan ka ng Diyos para doon ka lang sa tamang pinto pupunta at papasok. Kapag ikaw ay merong alignment sa Panginoon, ang wisdom dumadating sa iyo, ang protection dumadating sa iyo na hindi mo inaasahan, ang disiplina ang inuuna ng Diyos para hindi ka ma-destroy. Napapagkamala natin minsan ang disiplina na distraction. Akala natin dinidestroy ka ng Diyos, pero ang totoo, God is just implementing discipline for you or to you. Not because He hates you, but because He loves you. Ang mga righteous people, pwede pa rin masaktan, pwede pa rin mawalan, ma-persecute, dumadaan pa rin sa waiting seasons.
Pero kahit doon, we believe and declare Romans 8:28. Anong sabi doon? In all things, God works together for the good of those who love Him and are called for His purpose. Hindi sinabing lahat ay good ang darating. Ang sinabi lang doon, everything will work together for the good of those who love Him and are called to His purpose. Righteousness changes what well means. Bago maging righteous ang tao, akala natin yung pagiging things will go well for you ay yung comfort, maayos na pamumuhay, masagana, money, favor, madaling buhay. Pero alam nyo, habang lumalalim tayo sa Panginoon, naiintindihan natin, nag-iiba ang definition ng things will go well for you. Ibig sabihin nun, mas uunahin mo na ang peace kaysa sa pleasure. Mas gugustuhin mo nang mamold ang character mo kaysa sa ikaw ay maging convenient sa pagkakasala. Mas gugustuhin mo na ang presence ni Lord kaysa sa anumang sitwasyon na kahit sa tingin mo yung maganda, kung wala naman nandun ang Diyos, ayaw mo rin doon. Gusto mo kung saan naroon ang Lord. Minsan ang Lord nasa bagyo, minsan ang Lord nasa pagsubok. Kasama tayo, sinasamahan tayo. Kaya minsan, things are going well for you, pero umiiyak ka. Hindi yun dahil dinidestroy ka, kundi meron lamang inaayos ang bagyo sa iyong buhay. There is one person by the name of Horatio Spafford. Sino yan, pastor? Yan po isang very successful lawyer nung panahon niya, around 1800s. Siya po isang believer ni Lord. Pero nagkataon, nagsunod-sunod ang tragedy sa buhay niya. Hindi natin alam ang konteksto behind how these tragedies came to him, pero ito ang nangyari. Yung kanyang negosyo o yung kanyang firm, nasunog yung building. Yung buong negosyo niya, nasunog lahat. Doon sa tinatawag na Chicago Fire before. Yung anak niyang lalaki namatay. Tapos, meron pa siyang 4 na anak na babae na sumakay ng barko, yung barko lumubog, namatay din lahat. Kung tutuusin, kung tayo ang magsasalita at maghuhusga sa sitwasyon, pastor, kung ako ang dumanas ng pinagdaanan niya, nako, sisisihin ko ang Diyos. At sasabihin ko, Lord, ito ba ang kapalit? Sa kabila ng lahat? Ng mga pinagdaanan ko, ito ba ang kapalit? Pero siya po, habang siya'y naglalakbay, papunta po doon sa lugar kung saan namatay or nag-voyage yung ship niya papunta doon sa spot na kung saan naroon yung lumubog na barko na sinasakyan ng kanyang mga anak. Doon pa siya nakagawa ng kanta. Alam niyo yung pamagat ng kanta niya? It is well with my soul. The song goes like this. It is well with my soul. Madali itong kantahin kapag okay lahat eh. It is well with my soul. Okay itong kantahin kapag talagang sagana ang buhay. Pero kapag nasa gitna ka ng trahedya, papunta ka dun sa lugar kung saan makikita mo ang traces and evidences ng kamatayan ng mga mahal mo, gagawan mo ng kanta. Wow. Do you know that song? Narinig nyo na ba yung kantang yung It is well with my soul. It is well with
may mga lyrics po, hindi ko lamang alam ko yung ano yung ibang lyrics doon. Pero ano pong point ko? Kung sa gitna ng trahedya, kaya mong sumulat ng kanta at sinasabi mong, ang kaluluwa ko, things are going well for me. Hindi ang tawag doon ay pananampalataya lamang. Ang tawag doon, wow, you are in righteousness with God. Kasi sinasabi mong hindi ko lang gustong tanggapin ay ang mga masasayang bagay. Alam ko kahit nasa mga malulungkot na sitwasyon, nasa trahedya, nasa kawalan, it is well with my soul because God doesn't allow calamity to overwhelm me. Ako lamang talaga ang nagdidesisyon kung bakit ako napapahamak, nalulungkot. Kaya ang tao, JA1 family, tayong naririto, harapan man tayo ng pagsubok, ng matitinding dagok ng buhay, it is our decision if it will go well with our soul. Kaya ang didesisyonan mo lagi, hindi lang, please, huwag magiging external forces, mga bagay na nakukuha, mga mahal sa buhay na nakakasundo. Hindi pwedeng ito lang ang reason para maging well ang soul mo. The reason why our soul is well, because our soul is going to heaven someday. Ang reason kung bakit ang soul natin ay maayos, kasi tinanggal na yung sumpa ng kasalanan. Kaya maganda ang soul natin, masaayos ang soul natin ngayon. Kasi alam mo, ang ganda ng plano ng Diyos at ginagawa ito ng Diyos sa iyo. Hindi niya sinabing, hindi ka masasaktan, pero ang sinabi niya, His plans will not harm you, but His plans may hurt you. Kaya minsan tayo mga minamahal, minsan umaasa tayo sa sinasabi ng iba para maging masaya. Pero gusto ko malaman mo, it does not always mean success, material reward. Ang bunga ng iyong katuwiran sa Diyos is the unshakable peace. The faith na hindi kayang i-destroy ng kahit anong suffering sa mundo. At minsan, tandaan natin, ang greatest fruit ng righteousness ay ang pagiging taong hindi kayang sirain ng mundo. Na kahit anong idating sa iyo ng mundo, kahit anong idalhin sa iyo yung bagyo, signal number 1 hanggang signal number 4, hindi ka nito kayang sirain. Hindi nito kayang wasakin ang iyong soul. Number 3, the righteous enjoys the fruit of their labor. Ecclesiastes chapter 3, verse 13. Because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Regalo pala ng Diyos na ma-enjoy mo ang pinagtatrabahuhan mo o yung mga pinagsusumikapan mo. Iba yung nakuha mo, yung sweldo mong malaki, kaysa sa na-enjoy mo, ang sweldo mong yon. Kaya hindi dapat na makagkaroon ka lang ng sweldong malaki o ng kita na malaki. Dapat ang tanong, na-enjoy mo ba yon? Kaya kapag sinabi ng Biblia that the righteous enjoys the fruit of their labor, hindi yun accumulating. It's about stewardship. Sabihin natin stewardship. Hindi sinasabi ditong dapat malaki ang sweldo, mayaman, maganda ang buhay. Hindi lang yon. Maganda yon. But that's not the bottom line. Ito'y tungkol sa buhay na mayroong malinis ang pinanggagalingan, may kabuluhan ang iyong pinaghirapan, kasabay nito may kapayapaan ang iyong kalooban, at may blessing ng Diyos sa mga ginagawa mo. Kaya sinabi po ng Psalms 28 verse 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. The righteous can enjoy what they earn because nothing inside them is accusing them.
Maraming tao ang may success pero walang peace. May pera pero puno ng guilt, puno ng anxiety, greed. Pero ang righteous person, hindi yan nandadaya, hindi nananapak para umangat, hindi binebenta ang kaluluwa para manalo sa demonyo. Kaya habang kumakain siya ng kanyang pinagpaguran, may kapayapaan ng puso. Hindi niya lang hawak ang reward, ni-enjoy niya pa ito. Sa totoo lang, mahirap pong kumain ng mahirap i-enjoy ang isang bagay na alam mong galing sa hindi tama. At napakahirap ipakain sa iyong mga anak ang isang pagkain na alam mong binili mo sa pera na galing sa hindi tama. Ang tawag doon, fruit of your labor na i-enjoy mo. The fruit is not just money, it is wholeness. Pag sinabing fruit of your labor, hindi lang pera yon. Kasama dyan yung stable na relasyon. Kasama dyan yung character mo bilang tao, you are respected, you have the integrity. Kasama dyan yung peace of mind even inside the storm. Kasama dyan yung may impact ang buhay mo sa iba, positively. Kasama dyan yung generational blessing and prosperity. Kasama po dyan sa fruit na yan yung spiritual maturity. Maraming tao, mataas ang income pero walang bunga. Napapagod lang sila. Ang righteous, kahit hindi ka pinakamayaman, sinasabi mo, ang buhay ko'y may kahulugan. Ang buhay ko'y hindi sayang. At yun po ay napakatinding regalo ng Diyos. God allows the righteous to taste fulfillment, not just achievement. Hindi lang achievement ang gusto natin, mga kapatid. We want a fulfilled life. Walang kwenta kung ma-achieve mo ang lahat ng bagay pero hindi mo naman nararanasan ang fulfillment na dulot nito. Ang achievement yung nakuha ko yung gusto ko. Pero ang fulfillment is, na-enjoy ko ba yon? May kabuluhan ba sa buhay ko yung nakuha ko? Maraming tao po ngayon constantly chasing, consuming, never nasasatisfy. Gaya nung sinabi ko kanina, for just a moment, may enjoy mo, pero after a few days, a few weeks, hindi mo na gusto. Kahit yung napangasawa mo, ilang taon mo nang pinagtsatsagaan niya. Tama? Nung una, gustong-gusto mo, pero habang tumatagal, dati gwapong-gwapo ka ngayon, mabait na lang. Because people are always searching for endless achievements. Walang problemang mag-achieve. Pero please, mas hanapin mo ang pagiging fulfilled. Kaya ang sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes us rich, and He will add no sorrows with it. Ang tunay na pagpapala, hindi ka lang sumasagana, wala itong kasamang kalungkutan o kabalisahan. Hindi ibig sabihin na walang paghihirap, hindi. Ang sinasabi lamang, hindi mo kinakain yung iyong bunga na may pait. Yung dapat sana'y matamis, ang lasa mo'y mapait, yun ang problema. Aanihin mo ang malaking sweldo, ang masaganang buhay, ang maayos na daloy ng money sa buhay nyo, kung darating din sa point na magkakasakit ka. Aanhin mo ang damo kung wala ka namang garden. Aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Ay, pastor, may kambing pa naman. Mga Batanggenyo talagang... Sabihin mo nga dyan sa kaliwat kanan mo, sabihin mo sa kanya, alagaan mo ang sarili mo.
Huwag kang papayag na masira ka just to achieve many things in life. The thing is, we need fulfillment, not achievement. Number 4, the righteous person is protected from self-destruction. Ang problema minsan, hindi yung kulang eh. Ang problema yung hindi mo na ma-enjoy ang nasa sayo. Alam ng tao na righteous when enough is enough. Alam niya kung kailan siya magpapahinga, kung kailan siya magbibigay, kung kailan siya titigil. Kaya niya na-enjoy ang bunga ng labor niya. Ito ha, listen to me. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy at makain mo yung bunga. Hindi sinabi ng Diyos na kainin ka ng bunga, no. Maraming tao ngayon, they do not eat the fruit of their labor, but they are being eaten by the fruit. The other way around. Ibig sabihin, self-destruction yun. Kainin mo ang bunga, wag yung bunga ang kakain sa buhay mo at sa sarili mo. And ultimately, the deepest fruit is becoming the kind of person God intended you to be. Behind all of this na pinag-uusapan natin, ang gusto ng Diyos, makamukha ka niya. The greatest reward of righteousness is not possessions. It is transformation. Habang ikaw ay namumuhay sa righteousness, lumalalim ang iyong character, nakiklear ang conscience mo, tumitindi ang peace, nagiging buo yung iyong pagkatao. At hanggang sa ma-realize mo na ang fruit na hinahabol mo ay hindi yun. Hindi yung bungang yun. Na-realize mo na ang fruit pala na gustong ipalabasin ng Diyos sa iyo ay nasa loob. Minsan ang hinahanap mong bunga ay yung nakikita sa labas. Pero yung totoo, ang fruit pala na gustong palabasin ng Diyos sa atin ay yung nasa loob. What are the fruit of the Spirit? Sabay-sabay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit. Ito pala yung gustong palabasing na fruit ng Diyos sa atin. Kaya kapag sinabi ng Biblia that the righteous enjoys the fruit of their labor, habang ang tao ay namumuhay ng may katuwiran, hindi lang siya tumatanggap ng bunga ng kanyang panaghirapan, kundi binibigyan siya ng Diyos ng kakayahang maranasan ng fulfillment at tunay na satisfaction na hindi kayang ibigay ng success. We can all be successful in life. Pero iilan lamang ang kayang magsabing, I am satisfied and I am fulfilled. Sa righteousness pala, ang gustong ibigay ng Lord sa iyo ay hindi lang achievement and success. Ang gusto niyang ibigay sa iyo is contentment. Binabago niya ang ating mindset to achieve and accumulate more and more. Anong kapalit? Minsan sinasabi natin, okay, nag-sacrifice ka, you've built this big empire, you have done this great investment, pero anong kapalit? Is it even worth it? Pastor, sa simula lang naman talaga mahirap. Ay sabi sa Batangas, sa simula ay mahirap habang tumatagal. Kayo nang bahalang magdugtong. There was a man by the name Samuel Truett Cathy. Isa po siya sa mga billionaire sa US. Siya po ang founder ng fast food chain na Chick-fil-A. Wala po niyan sa Pilipinas, sa Amerika lang po. Meron yan at sa ibang bahagi ng North America.
Sila po ay top 3 pagdating po sa kabuuang sales kasi kakaunti ang kanilang branch. Pero sila'y top 1 pagdating sa revenue kada branch. Talo nila ang McDo at ang KFC. Ito po ay story ni Samuel Cathy na pinili niyang maging righteous kahit may kapalit na pera, pressure at opportunity. Noong lumalaki na ang kanyang negosyo, napansin ng marami na kakaiba ang kanyang business model. Anong ibig sabihin, Pastor? Saan kayo nakakita? Fast food chain, sarado pag linggo. Inuuna niya po ang kanyang mga empleyado. May integridad na tao. At sabi niya, I am not willing to sacrifice my values just to gain money. Sa mundo ng negosyo, parang mali yun. Imaginein mo, pinakamalakas ang income mo pag linggo. Kasi ang mga tao, ang hanap niyan pasyal at kain sa labas. Wala sila sa trabaho. Tapos magsasara kapag linggo? Napakapangit na desisyon yan. Imaginein mo, isang buong araw na ilang milyon ang mawawala. Pero para dito sa taong ito, mas mahalaga kay sa kanyang profit na makukuha yung ino-honor niya daw ang Diyos. Mas mahalaga daw na napoprotektahan niya ang oras ng kanyang pamilya at ng mga nagtatrabaho sa kanya, pati pamilya nila. Mahalaga daw sa kanya ang namamahinga tuwing linggo. Sapagkat sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng realignment. Tandaan natin ha, success starts every Sunday. Ulit, success starts hindi yung ubos na ubos tayo Monday to Saturday sa linggo. Lord, di ko na kaya mag-church kasi pagod na ako. Baligtarin natin, tuwing linggo nag-uumpisa ang tagumpay. Sapagkat tuwing linggo nare-realign ng Diyos ang iyong isip. Tuwing linggo tumatanggap ka ng pagkain ng iyong espiritu, kaya nare-recharge ka. Kaya please, wag mong mimintisin ang linggo. Wag mong babaliwalayin ng linggo. Pastor, talaga namang hindi ko na kaya. Pagod na ako sa buong linggo. Yung linggo na lang ang pahinga ko, itutulog ko na lang ng mahaba. Mag-o-online na lang ako, Pastor. At habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki ang kanyang kumpanya. Ang nawiwin niyang mga tao at mga empleyado ay quality employees. Bakit? They rest also. Tuwing linggo, pahinga ang mga empleyado niya, kasama ang pamilya, nag-church lahat. Siyempre, pagpasok nun ng Lunes, energized na energized. At nung siya in-interview, hindi naramdaman nung nag-i-interview na siya'y alipin ng kanyang kumpanya. Naalipin siya ng kanyang success. Minsan, kapag napakalaki na ng kumpanya o napakalaki na ng negosyo, hindi napapansin ng may-ari, siya na yung pagmamay-ari ng kanyang negosyo. Nung kanyang labor. Kaya yung fruit, nabubulok, hindi na i-enjoy. At sinabi niya sa kanyang sarili, kahit mawala yung aking negosyo, kahit hindi kami nag-number 1, number 2, number 3, basta ang mahalaga sa akin, non-negotiable sa akin. Sabi niya, non-negotiable sa akin ang pahinga, ang reconnection sa Diyos, at ang kapayapaan ng puso. Nasa sayo kung ano ang treasure mo. Anong treasure mo ngayon? Iba-iba tayo ng definition ng treasure. Merong iba, simple lang. Basta kami po ay magkakasama.
Kami po ay nagmamahalan. Kami po ay ayos. That's his treasure. Merong iba naman, kailangan ko po dumami ang aking investment. Kailangan lumago ang negosyo. That's your treasure. That's fine. Pero ito lamang po ang nais kong ipaalala at ipaalala ni Lord sa atin. Doon sa treasure na yon, kaya mo bang sabihin sa iyong sarili, na i-enjoy ko ito? O nag-accumulate ka lang ng nag-accumulate, tapos sa huli, ubos ka. Sabi niya, this is the gift of God for me. Sabi ni Samuel, I enjoy the fruit of my labor. Hindi lang dahil siya yumaman, kundi kaya niyang matulog ng may kapayapaan. Hindi niya kinailangang sirain ang kanyang values para lamang mag-number 1, number 2, number 3. At yung bunga ng labor niya, kapatid, may bunga ka ng pagpapagal mo. Ito ba'y pag kinain mo, pleasing sa'yo, o magiging lason mo sa dulo? Mag-ingat tayo sa fruit na dilalabas ng ating labor. Kasi hindi lahat ng fruit of your labor ay gamot at nutrition. May mga fruit na lason sa kaluluwa. Kaya kapatid, magdesisyon ka ngayon. Are you ready to enjoy the rewards of the righteous? Minsan ang rewards, meron munang pagdadaan ng training bago mo makuha. Pero I want you to know, we are being trained in righteousness. At ang gusto ng Diyos, hindi ka bumagsak. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo. Shall we all stand at this point in time? Hindi ko alam kung anong pangungusap ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Pero isa lang aking sigurado. Ang gusto ng Diyos sa iyong ipaunawa, huwag sasayangin ang mga araw. Don't ever think that you own your life. You cannot dictate when or where and how your life would end. Kaya in the process of enjoying your life, please, huwag kang papayag na mauubos ka while enjoying it. Huwag kang papayag na yung bunga ng iyong labor mapupunta sa wala. Minsan ang kailangan mo lang is isang reconnection, isang solid na reconnection kay Lord. Kapag hindi ka na nakakatawa sa simpleng bagay, it is a big indication that there is something wrong. Kapag kailangan na ng matinding effort para ikaw ay sumaya, it means you are not enjoying the fruit of your labor. It means your soul, is not going well. The Lord wants us not only to be rich, but to enjoy the riches that He provides. Kaya ngayong oras na ito, re-reconnect tayo muli. A-align muli tayo. Sasahurin natin yung pagpapala. Sasahurin natin yung rewards. Pero please, don't just look on the external things that this world offers. Look on the inside. Ano bang nagiging bunga ng katuwiran ng Diyos sa iyong loob? Na kahit sumagana ka, yumaman ka, pinagpala ka, marating mo ang mga gusto mong marating sa buhay, still, hindi isinasacrifice ng achievements mo ang values mo, ang principles ni Lord sa iyo.
So at this point in time, let's close our eyes and bow down our heads. Whoever trusts the Lord is happy. And it is a gift to enjoy the fruit of your labor. Hindi lang mag-accumulate ang gusto natin ma-enjoy natin yung mga natatanggap natin. Let's express our trust in Him. Let's express our love to Him. Let us build our lives on a solid foundation, on a firm foundation that is Jesus. Let it be well upon your soul. At habang pumipikit ka ngayon, merong refreshing o refreshment na ginagawa ang Diyos sa iyong spirito. Ang marami sa atin, we have been laboring all our lives. Pero the truth of the matter is, hindi mo nako-consume yung fruit. Ikaw ang nako-consume ng labor. Kaya ipagkatiwala mo sa Diyos lahat. Sabi nung awitin, I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me on by your hands. Lord, I put my trust in you. Lord, I put my trust in you. Pwede ba sama-sama tayo ngayong magpahinga sa presensya ng Diyos? There is this impression in me that some of us right now na naririto, meron kayong matinding pagod. Hindi ko alam kung saan pagod ito, pero pagod na. Itong pagod na ito, akala mo hindi. O akala mo mapapahinga mo lang, pero hindi. Yung pagod na kahit itulog mo, nandun pa rin. And today, God is going to give you the Spirit that not only gives you rest, but restores. Lord, marami pong naririto, maaring pagod sa buhay, pagod sa mga pinagdaraanan, sa maraming pagsubok, challenges ng buhay. Lord, I release the Spirit that gives rest upon them now. Lord, pagpahingahin niyo sila sa inyong presensya. Lord, let them experience not only rest, but restoration of their soul. That it may go well with them all the days of their lives. Panginoon, maraming pagod sa relationship. Pagod po, Panginoon, sa kanilang negosyo. Pagod sa kanilang trabaho. Pagod sa kanilang studies at sa academics. Lord, let there be rest in your presence today. Maraming pagod sa pakikipaglaban sa kanilang kalusugan. Lord, today let there be rest. Yes. Yes. Dumadaloy ang kapahingahan ngayong oras na ito. Tanggapin mo.
The Spirit that gives rest and restoration is flowing. Yes. Pagod ka na laging ikaw. Pagod ka na laging overwhelmed ka ng busyness ng mundo. Sabi ng Diyos, magpahinga ka anak sa presensya ko. Receive the rest. Baka akala mo, nadadagdagan ka pag wala ka dito pag linggo. Sabi ng Lord, no. Mas malaki ang nababawa sa'yo. Maaring lumaki ang kita mo. Pero yung fruit inside your soul, nawawala. Nauubos. At ito ang pinakamahalaga sa lahat, says the Lord. Rest in His presence. Yes. Power of God is moving. Hindi ito isang presensyang nakakatakot. Ito ay isang presensyang nagdudulot ng gentle, caring, loving touch and embrace. Receive. Yes. Receive. 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 The Spirit of God is in you. Receive. 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 You are being rested in His presence. Receive. Receive in Jesus' name. Receive. 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 Yes. Yes. Yes, may nangyayari. May ginagawa ang Diyos. Kala mo lang wala. Pero meron. May ginagawa si Lord. Receive. 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 Receive the rest in the presence of God. Receive. This is your reward for standing firm in righteousness. This is your reward for being firm. Receive. Receive the healing touch of the Lord. Receive the deliverance. Receive. You are being free from the bondage. You are being free from the bondage of your work, of your business. Kapatid, gusto ni Lord, ma-enjoy mo ang fruit niyan. Hindi ikaw ang ma-consume niyan. Receive. You are being rested in His presence. Kung pagod ka na sa academics, pagod ka na sa magulang mo, pagod ka na, laging nag-aaway ang pamilya mo, kapatid, receive. You are being rested and restored in the presence of God today. Oh, hallelujah. You never leave me. Take me always. Yes, Lord. We want to rest in your presence. Come on. Sabi ng Diyos, gusto niya maging masaya ka na. Gusto niya ma-enjoy mo na. Yes. The power of your presence flows down. Oh, we are resting in your presence, Lord. We surrender to you everything. Yes. Yes. I trust in you always. Come on, say it with all your heart. I trust in you
Lord says, gusto niya maging masaya ka na. Tama na, ang tagal mo nang nagpagod, nag-labor. And the Lord says, you are ready to enjoy the fruit of your labor. Lord, I pray, sa bawat JA1 family na naririto ngayon, I am releasing the rewards of their righteousness, of your righteousness in their lives. Tinatanggap ngayon ng bawat isa ang regalo ng kagalakan at kasiyahan. Lalabas ka sa lugar na ito, hindi nakadepende sa sitwasyon ng kasiyahan mo. Ikaw mismo, you will always see the good in everything. You will live a happy life. Mabubuhay ka ng may kasiyahan, hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi even every day of your lives, magiging masaya ka sa presensya ng Diyos. And things will go well for your soul. Hindi ibig sabihin wala ng problema, kapatid. I'm declaring today that you are receiving the fulfillment and satisfaction and contentment that comes from the Spirit of God. You may not get everything you want, pero ito ang sinisiguro ng Diyos sa'yo. Sa kung ano mang meron ka ngayon, you will receive and experience contentment and satisfaction. And for the last time, yung ikatlo, you will enjoy the fruit of your labor. Hindi mapupunta sa ospital. Hindi mapupunta sa anumang medication o gamot. Kundi, ma-enjoy mo kasama ng iyong pamilya, mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo. Dahil ikaw ay mahaba ang buhay. I release a long and satisfying life upon each and every JA1 family. And ako'y nagdedeklara din, hindi ka lang mag-accumulate ng wealth, you will also receive the fruit of your labor, not only externally, but internally. The more na lumalakad ka sa righteousness, the more na nade-develop ang love, ang joy, ang peace, ang patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, nade-develop ito ng mas matindi sa iyo araw-araw because you are walking in His righteousness. Receive the restoration of your soul today. Mula ngayong araw na ito, you are 100% restored and ready once again to go out and face the challenges of life because your success starts today and that success is given by the power of rest and restoration from God. Receive it now. Claim it. Seal it by the blood of the Lamb. Sabihin natin, Lord, mas malakas, Lord. Salamat po. Salamat po. Mula ngayong araw na ito, Mula ngayong araw na ito, I am happy. I am happy. My soul is well. My soul is well. And I will enjoy And I will enjoy the fruit of my labor. the fruit of my labor. This I pray. This I pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen and Amen. I-congratulate mo yung kaliwat kanan mong nakapahinga sa presensya ng Diyos.